Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tinitignan ng COMELEC ang potensyal na gawing miyembro ng Electoral Board o EBs ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa susunod na botohan. Bahagi nila ito ng contingency plan na layong palawigin ang mga tauhan para sa halalan kung saan sa tulong ng AFP, hindi lamang seguridad ang matitiyak kundi pati na rin sa pagtulong sa mga botante. Sa nagdaang BSKE, ang tumayong EBs ay ang mga guro sa mga pampublikong paaralan na silang nagbilang at naghatid resulta sa halalan. Ipinahayag ni House Committee on Appropriation Chair Elizalde Co sa mga bagong halal na SK ng Albay na dapat unahin ang kapakanan ng mga albayanos sa pagbibigay serbisyo. Ang detalye mula kay Daniza Lopez. Matapos ang botohan para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, ipinahayag ni House Committee on Appropriation Chair Elizalde Co sa mass oath-taking ceremony na ang barangay ay siyang pundasyon ng pamamahala kung saan nakasalalay dito ang buhay ng mga nasa laylayan sa magiging aksyon at desisyon nito. Ayon kay Co, ang mga binitawang pangako sa batas at sa mga albayanos ay isa ring sagradong panata na siyang patunay sa tapat na prinsipyo. Kaya't hinikayat nito na bigyang prioridad ang mga nasa laylayan tungo sa pagpapabuti ng serbisyo. Ayon naman kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, ang pamumuno ay isang responsibilidad na magbigay serbisyo sa publiko para magkaroon ng pagkakaisa sa isang komunidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 89,962 lamang ang naitalang botante sa Baguio nitong nagdaang BSKE. Kung susumahin ay kalahati lamang ito ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante ng Baguio na mayroong 169,711 rehistradong botante. Tinitignang dahilan sa mababang bilang na mga bumoboto ang maagang pagbabakasyon bunsod ng holidays na tumapat sa araw ng botohan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA nagpatupad ng panibagong expanded number coding scheme. Pagtugi sa pumaslang ng tagapag-ulat sa Misamis Occidental, tinutukan ng DILG. Mga opisyales ng Laguna pinangunahan ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. DILG Secretary Benhur Abalos nanawagan sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na sumuporta sa pagsugpo ng iligal na droga at iba pang issue. 4x4 Invitational Tournament 2023 nagsimula na. Filipino artist nakipagsabayan sa South Korean stars sa ON Festival. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa ilalim ng programang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD, ipinamahagi ni House Speaker Martin Romualdez ang libreng bigas at 4,000 cash assistance sa 5,000 residente ng Santa Rosa at Binian sa Laguna. Layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang tulong ang mga residenteng PWD, senior citizens, single parents at mga mahihirap. Bukod dito, nakatanggap din ng educational assistance na nagkakahalaga ng 2,000 piso ang ilang mga kabataan kung saan mayroon ding naganap na raffle prizes para sa mga residente.
Buhat ng patuloy na pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo ng Hamas, marami sa mga OFW sa Israel ang nasawi dahil dito. Kaya nangako ang gobyerno ng Israel na magbibigay ng buwanang tulong pinansyal para sa mga naulilang pamilya ng isa sa mga nasawing OFW. Tunghaya ng buong ulat. Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pangunguna ni Administrator Arnaldo Arnel Ignacio na mabibigyan ng 94,000 hanggang 134,000 pesos kada buwan ang pamilya ng nasawing Overseas Filipino Worker o OFW na si Angeline Aguirre mula sa gobyerno ng Israel. Ang benepisyong ito ay panghabang buhay na ipagkakaloob sa mga naiwang pamilya ni Aguirre kung saan personal itong ipinangako sa naging pagbisita ni na Ambassador Ilan Flas at Consul Moti Cohen ng Israel Embassy sa Pilipinas sa pamilya ng nasawing Filipina nurse. Ayon sa mga Israel dignitaries, ay ituturing nilang isang Israeli citizen si Aguirre kung saan nangako ang mga ito na lahat ng mga benepisyong tinatanggap ng mga mamamayan ng kanilang bansa ay siya ring matatanggap ng namayapang OFW. Matatandaang nasawi ang bayaning OFW noong 7 ng Oktubre matapos tumangging iwanan ang kaniyang binabantayang alagang elderly sa kabila ng paglusob ng militanteng grupong Hamas sa kanilang lugar. Dahil sa kabayanihang ipinamalas ni Aguirre, siya ngayon ay tinuturing na bayani ng mga taong lubos na nagmamahal sa kaniya. Samantala naiuwi na sa kanilang tahanan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan ang kaniyang mga labi noong Sabado, 4 ng Nobyembre, habang inilibing na ng kaniyang pamilya kahapon, 5 ng Nobyembre ang mga labi nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Muling naglabas ng panibagong update ang MMDA sa ipatutupad nitong Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme kung saan ipinagbabawal bumiyahe ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila batay sa huling digit ng license plates sa nasabing coding hours. Ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2 ay sakop ng coding tuwing Lunes, 3 at 4 tuwing Martes, 5 at 6 tuwing Miyerkules, 7 at 8 tuwing Huwebes at 9 at 0 tuwing Biyernes. Samantala, narito naman ang mga sumusunod na listahan ng mga exempted para sa pulisiyang ito ng ahensya. Kabilang dito ang mga pampublikong sasakyan, transport network vehicle services, motorsiklo, truck ng basura, marked government vehicle, truck ng petrolyo, marked vehicle ng media, truck ng bumbero, ambulansya at sasakyang may dalang mga perishable at essential goods. Ang number coding scheme ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes maliban sa holidays. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA nagpatupad ng panibagong Expanded Number Coding Scheme. Pagtugi sa pumaslang ng tagapag-ulat sa Misamis Occidental, tinutukan ng DILG. Mga opisyales ng Laguna pinangunahan ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. DILG Secretary Benhur Abalos nanawagan sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na sumuporta sa pagsugpo ng iligal na droga at iba pang issue. 4x4 Invitational Tournament 2023 nagsimula na. Filipino artist nakipagsabayan sa South Korean stars sa ON Festival. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa naganap na pagbisita kamakailan ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa bansa, nilagdaan ng Department of Tourism o DOT at Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ng Japan ang isang Memorandum of Cooperation. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay susuporta sa pagsisikap ng gobyerno na mapabilis ang pagbangon ng turismo at paramihin ang bilang ng mga turistang Hapones na dumarating sa bansa. Matapos ang anunsyo sa limitasyon ng paglilipat sa pwesto para sa mga bagong halal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, nanawagan naman ang Department of Interior and Local Government na suportahan ang kanilang interbensyon sa pagsugpo ng iligal na droga at iba pang isyong kinahaharap ng bawat komunidad. Narito ang ulat na hatid ni Jade Buhoy. Binigyan diin ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang kahalagahan ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na tumulong sa pagsugpo ng iligal na droga, pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa at pagpapalawig ng mga programang pangkalusugan sa pamayanan. Binahagi ni Abalos na responsibilidad ito aniya ng mga opisyal na maging inspirasyon upang pagbuklorin ang kanilang lipunan na maging kaisa ng pambansang pamahalaan sa pagpapatupad ng epektibong pamumuno sa mga mamamayan. Ayon sa kalihim, pinagtutuunan ng kanilang ahensya ang mga programang nakabatay sa nutrisyong pangangailangan na alinsunod sa BIDA program o Buhay Ingatan Drogay Ayawan para sa mga maralitang pamilya. Bukod pa riyan, kamakailan nagpaabot ito ng 200,000 piso sa Quirino Provincial Police Office para sa proyektong Kwarto ni Neneng upang maaksyonan ang pangangailangan ng mga biktima ng panggagahasa. Dahil dito, muling pinaalala ni Abalos sa mga opisyal na pagtuunan ang mga bagay na pinakakailangan ng mga mamamayan kaysa pansariling hangarin lamang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Mall of Asia Arena ay napuno ng Pinoy Pride dahil sa naganap na pakikibahagi ng mga local performers sa ON Festival kasama ang ilan sa mga pinakamainit na grupo ng South Korea. Kabilang sa mga Pilipinong musikero na nakakuha ng kanilang spotlight ay ang singer-songwriter na si Adi, ang Asia's pop sensation na si Darren Espanto, ang hugot hitmaker na si Moira De La Torre at ang highly esteemed pop group na Ben and Ben. Ang star-studded lineup ay nakakuha ng mga manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Malaysia, Japan at Taiwan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA nagpatupad ng panibagong expanded number coding scheme. Pagtugi sa pumaslang ng tagapag-ulat sa Misamis Occidental, tinutukan ng DILG. Mga opisyales ng Laguna pinangunahan ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. DILG Secretary Benhur Abalos nanawagan sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na sumuporta sa pagsugpo ng iligal na droga at iba pang issue. 4x4 Invitational Tournament 2023 nagsimula na. Filipino artist nakipagsabayan sa South Korean stars sa ON Festival. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.